Kalayaan para sa mga ibon ang makalipad sa himpapawid. Paminsan-minsan, nagsisilbi din silang lookout ng kagubatan. Pero paano kung ang payapa nilang buhay mauwi sa panganib? Para sa mag-partner na frogmouth, ito ang perfect spot para makipag-date. Mukha lang silang hindi masaya. Pero bago natin silang i-judge, sadyang ganun talaga ang kanilang mukha. Loyal nga daw sa isa't isa ang frogmouth. Katunayan, hindi sila naghihiwalay. Sana all. Parang camouflage siya, malalaki mata, malaki ang bibig, at tulog sa umaga. Pag titignan mo yung mukha niya, parang nakakatakot ang itsura niya dahil ang lalaki ng mata, tas parang may ibang design yung mata niya. Sa Davao City, nakilala ko naman ang isang uri ng kwago. Imbes na nasa gubat, nasa loob ito na kulungan. Siya ang Philippine Eagle Owl. Kumpara sa ibang kwago, mas malaki ito. This is a big eagle owl. Alright, yes. Para kang parang mabait na. Ito mga to, mga feathers na yan. May gamit yan, those are sensors. Look at that beak, very powerful beak. Tinurn over daw ang ibon sa Philippine Eagle Foundation. Galing daw ito sa Bukidnon at balak sanang gawing alaga. Mukhang nagkaroon siya ng sugat sa base ng tail niya, no? Pagdating niya, Doc, may sugat dyan. And then, apparently, in Bukidnon, when they rescued the owl, puno ng maggots. Oh, Okay. oh my God. Pero improving na yan, Doc. And then, another thing, yung keel bone nito, may may hematoma. Oh. So, yun yung dalawang injury niya. Kinuha na namin siya ng blood sample at iba pang test para malaman kung may sakit ang ibon. Tinignan din namin ang kanyang pakpak. Mukhang nag-heal na. Grabe. Tingnan natin ang wingspan nito. Look at that. Oh my gosh. The wingspan is longer than the Philippine Hawk Eagle, ha? Ang laki nito. Imagine sa gabi, pag ito yung nag-hover sa'yo, matatakban niya yung sinag ng buwan. Ganyan kalaki. Tapos ang laki ng boses nitong Philippine Eagle Owl. Mukhang malinis naman yung feathers niya. Mabilis lang ang ginawa naming pagsusuri sa kanya para hindi siya ma-stress. Hindi lang Philippine Eagle ang ginagamot sa center. Maging ang kalahin nitong Philippine Hawk Eagle, kailangan din ng tulong. Nakikita ko na medyo sanay na itong Philippine Hawk Eagle na ito kasi usually mag-ano na yan eh. Usually magwawala na yan. Tinurn over lang sa kanila ang agila. Para malaman kung may sakit ang ibon, dadaan din siya sa mga test. Napansin ko na medyo maamo ang ibon. Ibig sabihin, posibleng naging alaga ito. Usually yung mga wild caught na ibon, nagkakasugat dyan sa sear, no? Because every time they see humans, nagwawala sila. So, kukuhanan siya ngayon ng samples. Yung mga raptors, kakaiba yung skull nila, no? You see that their skull has an extension of their bone here. Yung similarity nito dun sa Philippine Eagle dahil yung setting ng eyes niya paharap, ano? Hindi tulad ng ibang birds na sa side yung setting ng mata. So we're done with the collection of samples through swabbing. So minsan yung mga experts sa raptors,
Sa shape pa lang ng wings, alam na nila kung anong species yan, ano? Sa wild, kilalang matapang ang Philippine Hawk Eagle. Gamit ang matutulis niyang tuka, kaya niyang pirasuhin ang karne hanggang mabusog. Naalala ko pa nga si Bagwis na isa ring Philippine Hawk Eagle. Naging maamo siya sa mga tao gaya ni Emboy. Nangangawit po kami ng nyug. Palitan po kami sa pagkakawit. Hindi po namin akalain yung nyug na may bang bagin siya. Nandun po yung pugad niya. Hindi ko po naisipang ikulong kasi gusto ko maging malaya po talaga siya. At kung umalis po siya dito sa lugar namin, kasi wala naman po kundi hindi ko man hinahangad at tumagal po siya dito. Kasi wala naman po akong kakayahan na mag-alaga ng ganyan. Nung habang lumalaki na, ginawan ko po siya ng pugad-pugad, doon na lang siya. Responsibilidad nga ni Emboy si Bagwis dahil aksidente nilang nasira ang pugad nito. Kaya todo kayod si Emboy para mapakain lang si Bagwis. It's not usual that we see people keeping wildlife freely. Determinado si Emboy na maging malaya si Bagwis kaya hindi niya ito kinulong. Kahit malaya ang mga ibon, hindi pa rin sila ligtas sa panganib. Lalo na ngayon na lumiliit na ang gubat na kanilang tinitirahan. Ang agilang ito, halos lumobo ang isang mata. Posibleng natusok daw ito sa mga kawad. This is a juvenile serpent eagle. Agad ko tinignan ang ibon. Chest cavity is moving. That means humihinga siya. Kanina, may abscess pa ito sa mata niya. Pero dahil siguro sa paghuli natin, na-scrape off yung abscess niya kaya mapula na. If you notice, ang taas ng pressure niya. Ang recommendation ko dito, doon muna siya ilalagay sa parang quarantine natin. And then, gagawa tayo ng ating eye drops. Every day, ida-drop sa mata niya. Posibleng hindi makakita ang isang mata ng agila kung hindi agad magagamot. 1.4, 1.34. Sana gagaling itong mata niya and then nakita natin na meron siyang mga mites. Dapat ganito lang, ano? Pero ito, nagkaroon na siya ng infection. Ayoko naman maging aggressive of taking it out. Kasi there might be a chance na mali ako. Baka mamaya makakita. Sa wild, tumutulong ang mga ibon para mapalago ang gubat. Ang maliit na ibon, tumutulong na ikalat ang mga seeds ng mga halaman at puno. Habang ang mga malalaking ibon gaya ng agila, tumutulong naman sila sa pagbalanse ng buhay sa gubat. Gaya ng pagkain sa iba pang hayop. Maigsi lang ang buhay ng mga ibon. Kaya naman, gagamitin natin ang pagkakataon na sila ay matulungan at hindi maubos sa wild.